introduce to you our birthday celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Round of applause to Little Miss Emilia Cassandra. Hello mga manay! Ngayong araw nga ay samahan nyo kami ni Aling Makulit na pumunta sa isang birthday party. Na-invite nga kami at kasama nga si Ate Lia sa 7 balloons. 7th birthday nga nung anak ng pinsan ko kaya naman hindi pwedeng hindi kami pumunta. Isa pa, first time din ni Ate Lia na sumali sa ganitong klaseng program. Program talaga? 2 PM ngayong party kaya naman mga 1:30 umalis na kami ng bahay. Total naman kasi ay mga 10 to 15 minutes away lang naman yung venue. Habang nasa biyahe nga kami ay nakatulog nga si Aling Makulit. Naku, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Pinapatulog ko kasi siya kanina pero ayaw niya matulog. Andito na nga kami sa venue at nakita ko agad yung pinsan ko doon sa taas. Ito naman si Mister, inaalalayan kami ni Ate Lia na bumaba nga dito sa aming Hilux. Sa taas nga ng building na yan yung venue kaya naman challenge na naman sa buntis ang pag-akyat ng hagdan dalapat may karga-karga ngang bata na eto at tulog na tulog pa nga. Kinukuha nga siya sa akin ni Mister pero sabi ko ay wag na at baka maistorbo pa nga ang tulog ng batang makulit. At habang pakyat na kami dito ay nakita kong dumating na din yung tita ko kaya inantay na lang namin siya dito para sabay-sabay na kami pumasok. Kaya din ka sabay-sabay pala. Turog. Nakaturog. Wala pa naman nga masyadong bisita kasi maaga pa naman at ayun nga yung pinsan ko, busy. Pero pagkita nga niya sa akin ay agad naman niya akong sinalubong at nagkumustahan nga. Andito nga din pala si Ate Risa at meron nga siyang karga-kargang cute na baby girl. Anak nga pala ito ng isa ko pang pinsan at tuwang-tuwa nga ako kasi kamukhang kamukha niya. Pakilala nga din sa akin ng pinsan ko itong mama ng baby girl na ito kaya nga lang hindi na ako makalapit masyado kasi hirap na ako dito sa karga kong bata. Sa Ate Risa naman panay tanong ko nakapagpa-ultrasound na nga ako, excited yarn. Nagkumustahan nga lang kami saglit at maya-maya pa ay naghanap na nga kami ng maupuan namin kasi nangangalay na nga din yung braso ko. Sa wakas nga ay nakaupo na rin kami. Tulog pa rin nga si Aling Makulit. Dito pala kami pumeso sa harapan para mamaya pag start ng program ay malapit lang kami sa birthday celebrant. Kaunti pa nga lang yung mga bisita dito at ito nga si Mister tamang masid nga lang. Maya-maya pa ay sabi ko ay kung pwede niya suklayan nga yung buhok ko kasi nalalagit na nga ako dito. Dapat pala tinali ko muna yung buhok ko habang nasa tricycle kami. Pero paano ko nga naman gagawin yun? Nakatulog na agad yung batang makulit. Sinusuklayan nga ako dyan ni Mister at sabi ko pwede ayusin niya naman kasi pakiramdam ko ngayon matatanggal nga yung mga strand ng buhok ko. At maya-maya pa natawa nga ako kasi yung gamit pala niyang suklay sa akin ay suklay ni Ate Lia. Palibhasa ay parehas lang naman kasi ng sukat ng suklay ko din ditong isa sa bag. Sabi ko sige na gamitin na din yan at linisan na nga lang. Lumapit nga sa amin itong isang pinsan ko at siya naman ang may karga dito sa cute na baby girl. Ang dami nga namin pinag-uusapan dito pero ang pinaka natatandaan ko talaga ay panay po na nga niya sa itsura ko. Yun nga ay tumaba nga daw ako at bumabalik na nga daw ako sa dati. Nasabi ko nga sa nakaraang vlog ko na ng 1 taon lang ay nagkasakit nga ako at talaga namang sinubok ang mental health ko. Actually sa lahat nga siguro ng aspeto at talaga namang bumagsak nga pati ang katawan ko. At isa nga itong pinsan ko sa mga dumamay sa akin ng mga panahon na yun na sa totoo lang hindi ko alam kung paano ko nga yun nakayanan. Kapag tinitingnan ko nga din ang itsura ko ngayon ay hindi ako makapaniwala na nakakangiti na ako. Laking pasalamat ko nga kay Lord at nakayanan ko nga hindi niya ako pinabayaan at salamat na din syempre sa mga taong totoong nagmamalasakit nga sa akin. Syempre hanggang ngayon hindi naman madali pero kinakaya pa din. Ganun nga talaga siguro ang buhay kahit subukin ka man at ilagay ka man sa madilim na kabanata ng buhay mo basta't kapitan mo lang si Lord hindi ka nga niya papabayaan. O siya, tama na nga muna sa topic na yan kasi sa totoo lang hanggat maaari ayoko na talagang balikan yun pero syempre hindi talaga yun maiwasan. Andito nga pala yung pinsan ko, ito pala yung papa ng cute na baby girl kanina. Tingnan nyo naman at kamukhang kamukha nga niya. Inarap ko nga sa kanya yung camera at nagulat nga siya at nagbablog nga daw pala ako. Biniro ko na nga lang na mag-hi siya. Sobrang tagal ko na nga hindi nakita yung pinsan ko na yun hanggang sa nagkaanak na nga lang. Hindi ko na din matandaan kung kailan talaga yung huling pagkikita namin. Hindi nga nagkakalayo ang mga edad namin magpipinsan kaya naman close talaga kami. Sabay-sabay pa nga kami ng daycare. Kaya nga lang habang lumalaki ka, may iba-iba ka ng priorities at lalo pa ngayon na may kanya-kanya ng pamilya. Pero ang nakakatuwa nga lang ay hindi talaga sila nakakalimot at kapag kailangan mo, dadamayan ka talaga nila.
Kanina pa nga nagsimula ang program at may mga pa-games na rin, pero ito si Ate Lia, tulog na tulog pa din yan. Sabi ko nga baka mamaya magsimula na din sa 7 balloons, tulog pa to, paano kaya yan? Ito nga palang pinsan ko / inaanak ay binibiro ko nga na isama ko nga siya sa vlog. Ayan, kasama nga siya. Ito nga at kinukulit at nilalaro nga niya itong si Baby Maze, anak nga pala ito ng pinsan ko. Pagkatapos nga ng ilang palaro ay eto i-introduce na ang birthday celebrant. Auntie ko nga pala yan, bunsong kapatid nila Papa. Please, magsitayon tayo because I will now introduce to you our birthday celebrant. Please all rise. Ladies and gentlemen, Hindi ako makatindi. may I introduce to you this Tyler Steve Blunt. Nagising na nga si Ate Lia at takang-taka siya bakit nga pa maingay yung paligid niya. O magbiro na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Tumayo na nga muna kami dito ni Aling Makulit at nararamdaman ko din na medyo nagmamanhid na din yung binti ko. Napapadalas pa naman yung cramps ko. Yung parang may naipit na ugat sa binti at sa paa. Inayos ko na din ang buhok ni Ate Lia at gulong-gulo na nga. Kasama nga din pala namin dito si baby kapatid ni Ate Lia. Ayan nga't piniflex ko pa ang tiyan ko. Ilang buwan na nga lang ang aantayin at makakasama na din natin si baby kapatid. At obvious naman na wala pa nga sa mood itong batang makulit. Pinipilit nga ng tata niyang kumuway-kaway at eto tumihikab-hikab pa nga. Ito nga si Mister, ang daming tinatanong sa akin kung sino si ganito, sino si ganyan. Paribahasa din naman kasi ay first time na din makilala yung mga kamag-anakan kong iba. At eto nga palang isa ko pang pinsan na maganda, ay nahiya pa yan siya. Tamang tsikahan nga lang kami dito at as usual, ang topic na naman namin ay tungkol sa pregnancy at motherhood. Ganyan naman kami palagi ni Ate Saib pag nakikita yan lagi ang topic namin. Siya nga pala yung mama ni Baby Maze, yung nilalaro ng pinsan ko kanina. 5 months nga ang age gap ni Baby Maze at ni Ate Lia at nung buntis nga ako kay Baby Lia, isa yung pinsan ko sa palagi kong pinagtatanungan na experience niya sa panganganak, especially sa pag-labor at kung ano-ano pa. Eto nga at lumapit nga pala sa amin ng punong abala, ito yung nanay ng birthday celebrant at sabi nga niya ay kuha ko nga doon ng snack si Ate Lia. Kanina nga pala pagdating namin ay hinanap ko agad sa kanyang birthday celebrant, nakalimutan ko na kapag ganito pala hindi muna yan siya lumalabas. Kasi nga, syempre, yung host niyo mag-i-introduce ng birthday celebrant. Tinuturo ko nga kay Mister kung saan siya kukuha ng snacks. Pero ang ending, ako na lang din yung kumuha dahil nga nahihiya siya. Dinamihan ko na nga lang din yung kinuha ko para mag-share-share na nga kami dito sa table. Brand ng sapatos. Lumapit nga din pala sa amin itong uncle ko at tinatanong kung meron pa nga daw pechay. Sabi nga namin ay ubos na pero kung gusto niya ay meron ngang sitaw. Dahil nga nakisimulan din kami mag-harvest ng mga sitaw, nagsibunga na nga. Tuloy-tuloy pa din nga ang mga palaro kaya naman ito si Mister ay tuwang-tuwa. Sabi ko nga ay sumali siya. Wish a happy birthday to our celebrant. May I come on stage? Okay, Alia. Nagsimula na nga sa 7 balloons kaya naman eto at nagpe-prepare na kami ni Ate Lia. Ino-orient ko pa nga. Okay, pinapakain natin si Austin and Mommy. Alright. Kinakarga nga siya dito ng tita niya at parang wala pa nga talaga sa mood itong bata. At sabihin mo, happy birthday, Kuya Tanner. And now, let's give a big round of applause to Little Miss Emilia Cassandra. Little Miss Emilia Cassandra. Okay, palakpakan naman natin si Little Miss Emilia and Mommy ni Emilia. Happy birthday, Kuya Tanner.
Happy birthday Kuya Tanner na nga lang ang nasabi namin na aling makulit. Paano ba naman, ayaw din naman magsalita nitong bata. Sa bagay, wala pa din naman kasi sa mood at naputol nga yung tulog niya kanina. At ewan ko nga ba kung bakit hindi ko na hinabaan yung message ko para kay Kuya Tanner, pero mabuti na din yun kaysa humaba pa yung nasabihin ko, napaka-emotional ko pa naman katulad nitong pinsan kong isa. Siyempre, good health, and then maraming may takot sa Diyos, and then Biglang good mood nga itong batang makulit na makita itong donut, pero bago nga niya yan kainin ay tinitingnan niya muna ako. Hanggat maaari kasi ayaw ko siyang pakainin ng mga matatamis. Kaya kung minsan nagtatanong muna talaga siya kung pwede nga daw ba sa kanya. Kaya nga lang ngayon, naku, tinotolerate na talaga ng tatay niya, madalas nga pasalubungan ng lollipop. At saka minsan naman pag pupunta sila ng tindahan, tiyak pag uwi may dalang candy o kaya yung marshmallow. Pinatayo ko nga ang bata makulit dito sa mataas na upuan para makita niya yung makaganapan sa harap. Maya-maya pa nga pagkatapos maglilikot ay eto't nag-aaya nga magwiwis daw, mag-CR. open the door. At totoo nga yung sinasabi nila na anxiety is real kapag may kasama kang bata sa CR. Naku, gustong-gusto buksan yung pintuan. Tuwang-tuwa pa nga at pakanta-kanta pa ang aling makulit. At dito nga ay hinugasan ko yung kamay niya dahil wash hands nga raw. Pinatayo ko na nga lang siya dyan sa lababo kasi may ipit na naman si baby kapatid kapag kinarga ko na naman siya. Palagi pa naman naipit si baby kapatid. Isa pa ay masakit na din sa likod. Palagi din kasi nagpapakarga si Ate Lia. I'm so clean. Now big. I'm so clean. Tita, bless na kay tita. Bless. Thank you. Wala sa mood kanina. Yun din ang simple. Pabalik na nga kami ni Ate Lia sa table nang may nakita siyang nagtitinda ng ice cream. Kahit malayo ay talaga namang nakita nga niya. So tiningnan ko nga ng maigi at oo nga, ice cream nga. Alam na alam talaga niya yung nagbebenta ng ice cream at yum nga daw. Pagkabalik nga namin dito sa table ay may nakahanda ng pagkain. Kinuha nga ito ng papa niya. Ang pagkain naman ni Ate Lia is spaghetti with chicken na iniabot nga ng mama ng birthday celebrant nung pabalik kami ng table. Itong spaghetti nga at chicken ay para lang sa mga bata. Tingnan nyo naman ang dami ng serving. Sinubukan ko nga pakainin dyan sa Ate Lia pero ayaw nga niyang kumain. Habang kumakain nga ay kinantahan muna ang birthday celebrant. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Dito nga ay nagsimulan na ang 7 dance kung saan ang first dance ng birthday celebrant ay ang kanyang mama. Kaya naman habang nag-video nga ako dyan ay medyo naluluha-luha pa ako. Ba naman ay nakaka-touch din yung music. Sabi nga sa lyrics ay darling don't you ever grow up. Diba parang bilang nanay, parang hanggat maaari ayaw nating lumaki yung mga anak natin. Alam mong masaya ka kada milestone nila, yung nasusubaybayan mo yung paglaki nila, pero nakakamiss din yung mga times na maliit pa nga sila, yung kinakarga-karga mo pa lang. Tapos ngayon, lumalaki na din ang mundo nila. At eto nga pala ang manay nyo, busy dito mag-Sharon. Paano ba naman ay nanghinayang ako dito sa pagkain na hindi nga kinain ni Ate Lia, kaya nanghingi ako ng plastic doon sa crew. Sabi ko nga ay kainin na lang niya pag-uwi, pero ang ending hindi rin naman niya yan kinain nung nakauwi na kami. Ang dami nga mga pa-games at isa na nga itong pabitin, kaya sabi ko sumali din kami ni Ate Lia para din ma-experience niya. Pero hindi rin naman ako sumasabay sa mga batang nagsisipaglundagan kasi nga hirap na hirap ang buntis. Isa pa'y baka maipit din yung bata. Dito ay binuhat ko na nga lang si Ate Lia pero ayaw pa nga rin niya kumuha. Medyo nahihiya pa yung bata. Paano ba naman first time niya din kasing sumali sa mga ganito? Babalik na nga sana kami ng table niya at sabi ko wag na nga lang tayong kumuha at baka maipit pa si Lia. Pero naisip ko sayang din naman. At saka gusto ko nga din magkaroon siya ng remembrance kasi syempre first ito na birthday party na pinuntahan niya. Kaya yung nanay na nga yung kumuha ng laruan. At tawang-tawa nga ako dyan. Ay, nag-enjoy yung nanay. Hindi ko nga maisip na makikipag-agawan pa ako sa ganyan sa ganitong edad ko. Mabuti na nga lang at nagustuhan ni Ate Lia yung nakuha namin. Walking siya. Isang cute na manika ngayon nakuha namin ni Ate Lia. Ito nga at pinapa-walking nga niya daw sa sahig. Dessert time na nga at merong pa-popsicle pero ito at nagtuturoan nga kami ni Mr. kung sino yung kukuha. Buti na nga lang at nilapitan kami ng uncle ko at may mga dala-dalang ang popsicle. Binigyan na lang kami.
Sabi ko nga dito sa bata ay tikim lang pero ito nga't inagawa na ako. Patapos na ang party at eto't nagbibigay ng message ang pinsan ko na mother nga ng birthday celebrant. Sa mga taga-Luli, yaw ng mga taga-Say, lalo na po yung family ko na Halipan, Talisayan, Sorsogon. Tapos yung pinsan ko, naluin ko ng ganyang si Ate Ani, nagbago na, nakaabot na, naka-adun siya diningan na. Basta sa Gapos po, thank you. Sila Rochelle, Alice Albay, thank you pa sa Gapos po na nag-celebrate sa 7. At may pa-special mention pa nga tayo na hindi ko nga inaasahan. Maraming salamat nga din be sa pag-invite sa amin dito sa birthday party ng iyong Junakis at sobrang nag-enjoy nga ang batang makulit. At pagkatapos nga niya na ibinigyan nga kami ng souvenir, eto nga't ang ganda, magnet ata ito. Syempre hindi mawawala ang palute bags kaya pumila din kami ni Aling Makulit. At sa dami nga ng pumila pagdating namin sa table ay may natira na lang na isang piraso at buti na nga lang merong extra. Kinumusta na nga din namin itong poging-poging birthday celebrant at pinakilala kay Ate Lia itong pinsan niya. First time niya din kasi yung makilala. Tapos na ang party at eto't nagsipaalaman na. Thank you, Miss Mace. Bye-bye. Nagpaalam na nga din kami at baka kami gabihin at eto nga't may pahabol pa ang tita niya ng mga laruan. Tuwang-tuwa nga dyan sa Ate Lia dahil paborito nga niya ng pabubbles. O heto nga at nilaro na agad. O, paano ba yan mga manay? Hanggang dito na lang muna tayo for today's video. See you on our next vlog. Bye-bye!